Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Pero imposible na malalaman niya kung sino si Gerald. Maliban na lang kung nasa Logan Province siya. Teka lang, baka ibang Gerald ang tinutukoy niya, sabi ni Xavier sa kanyang sarili. Sa sobrang dami ng mga tanong sa kanyang isipan, hindi napigilan ni Xavier ang kanyang sarili na habulin si Haben. Nangangailangan siya ng kasagutan. Pagkalipas ng 2 araw, napunta si Gerald sa hinterland ng Everdare Forest na matatagpuan sa border ng Logan Province. Dahil sa libu-libong taon na heritage, ang mga puno sa loob ng Everdare Forest ay lumago at napakakapal sa ibabaw ng maraming bundok na magkakatabi. Bukod sa sari-saring flora na makikita doon, may rin ang ilang uri ng mga predator rin na nakatago sa loob ng kagubatan. Mag-ingat sa pagsara ng butas na iyan. Hindi natin pwedeng hayaan na makatakas muli ang hayop lalo na't napakatalino nito, sabi ng isa sa maraming lalaking nakatayo sa harap ng isang butas kung saan nila na-corner ang Holy Fox. Si Wilson ang namamahala sa operasyon kaya maliwanag na ang grupo ay binubuo ni Gerald at ng kanyang mga tauhan. Ibinigay ni Caleb kay Gerald ang mapa ng Everdare Forest, kaya dumoble ang naging progress nila sa pagsisikap na mahanap nila sa Holy Fox. Ang mapa ay detalyado at ang pagkakaroon nito ay katulad ng pagkakaroon ng isang expert navigator sa kagubatan. Si Gerald at ang iba pa ay naging matagumpay sa paghahanap ng Holy Fox kahapon ng madaling araw, ngunit sa kasamaang palad, ang Fox ay nakatakas mula sa kanila. Doon nagsimula ng sunod-sunod na pagharap nila sa tusong Holy Fox. Walang sinuman sa kanila ang nag-akala na napakalakas ng Holy Fox. Kung tutuusin, walang kwenta ang kanilang pagsisikap kahit na sinubukan nila itong mahuli ng magdamag. Palaging nauuna ang Fox sa kanilang plano kahit na mahigit 100 beses na nilang nakaharap ang Fox. Ngunit ngayon, sa wakas ay nahuli nila ang Holy Fox sa loob ng butas na kasalukuyang tinataguan nito. Nakuha na nila ngayon ang Holy Fox kaya sabik na sabik si Weston. Kinakabahang nagsalita si Gerald, huwag mong hayaan na makatakas ulit ang hayop. Mula sa nabasa ko sa Book of Beasts, hindi lang mabilis ang Holy Fox, pero magaling rin ito sa pagtago sa kanyang sarili kahit na napakaputi ng katawan nito. Ang kinakabahala ko, ay ang katotohanan na ito, ay may kakayahang makita ang mga plano at gawain sa futur. Kapag nangyari iyon, madali itong makakahanap ng paraan para makatakas. Masasabi nito na ang ik ng Holy Fox ay mas mataas pa kaysa sa mga matatalinong tao. Pinag-aralan ni Gerald ang Book of Beasts noong gabi bago nila sinimulan ang kanilang paghahanap sa Fox, kaya natutunan niya ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa Holy Fox kasama ng iba pang mga hayop. Dahil sito, alam niya na kung hahayaan nilang makatakas ang Fox sa pagkakataong ito, halos imposible para sa kanila na mahanap pa ito. Malapit nang magpakita ang halimaw. Tumahimik kayong lahat, utos ni Wilson habang sininyasan ang iba na tumahimik. Nang marinig iyon, napabuntong hininga ang lahat habang pinapalibutan nila ang pasukan ng kuweba. Nakakakita si Gerald ng mga pahiwatig ng puting buntot na lumalabas sa loob ng maliit na butas. Sa sandaling pumasok ang Fox sa butas, pinlano nila na pausukan ito mula sa kabilang dulo. Ang subordinate nila ay nakapwesto sa kabilang dulo at patuloy itong nagbubuga ng usok sa butas, kaya sa huli ay pinakita ng Fox ang pahiwatig na gusto niyang malakabas. Gayunpaman, isang makapal at nakasusuklam na berdeng usok ay biglang bumuhos mula sa butas noong 1 metro na lamang ang layo ng Fox mula sa kanila. Nag-aabang si Gerald at ang iba pa sa tapat ng butas, ngunit si Gerald ay umatras at tinakip ang kanyang ilong. Ang iba pang nandoon ay binalot ng makapal na usok. Maya-maya pa ay maririnig na ang langit-ngit nang lumingon ang lahat sa Fox. Para bang pinagtatawanan sila ng Fox. Sa isang huling hiyaw, mabilis itong tumakbo papunta sa labas ng butas at dumiretso papunta sa mga tauhan ni Gerald para magsimulang tumakas. Nang ina! Nakatakas na naman, sigaw ni Wilson sa kanyang pagkadismaya. Sundan niyo, utos ni Gerald habang sinimulan niyang habulin ang Fox. Ayaw na niya itong makatakas muli, kaya sinigurado ni Gerald na tatakbo siya ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya. Mabilis na hinahabol ni Weston at ng iba ang Fox, ngunit makalipas ang ilang sandali, nawala sa paningin nila si Gerald at ang Holy Fox. Wala silang mahanap na anumang bakas ng mga ito. Anong dapat nating gawin, Wilson? Nawala na lang sila bigla, sabi ng isa sa mga tauhan. Gagawin natin ang ating makakaya para mahanap silang dalawa. Kung hindi pa rin natin sila mahanap, kailangan na lang nating bumalik sa base at hintayin siya doon, bili ni Wilson.
Samantala, ang Holy Fox ay gumagawa ng mapangasar na mga tunog ng ito ay tumalon hanggang sa makaabot ito sa tuktok ng kagubatan na parang isang pana na kakabitiw lang. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin sumusuko si Gerald. Ginagamit niya ngayon ang skill na nagpapahintulot sa kanya na maglakad ng tahimik, kaya ang kanyang mga paa ay halos hindi na nakadikit sa lupa habang hinahabol niya ang fox. Pagkatapos niyang tumakbo ng matagal, napagtanto ng Holy Fox na hindi bumabagal si Gerald. Naintindihan ng fox na hindi siya makakatakas mula sa kanya kung tumatakbo lang siya, kaya sumisid ang fox sa isang bush. Nang pumasok siya sa bush, bigla namang nawala dito ang fox. Pitang ina. Nakatakas ka na naman, sabi ni Gerald sa kanyang sarili nang huminto siya sa pagtakbo at medyo nanlumo siya. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumusuko. Pinipigilan niya ang kanyang hininga at nanatili siyang tahimik, mabilis at maingat niyang sinuri ang kanyang paligid niya. Natatakot si Gerald na tuluyang umalis ang fox kapag hindi siya naging maingat. Nagulat siya nang bigla niyang marinig ang mga boses na sumisigaw, "Huwag mo kaming patayin. Please huwag mo kaming patayin." Tumingin si Gerald sa direksyon ng mga sigawan at nakita niya ang ilang mga tao na tumatakbo palapit sa kanya. Sumisigaw ang mga ito sa takot na parang tumatakbo sila para iligtas ang kanilang buhay. Napakunot-no lang si Gerald habang iniisip, bakit ngayon pa ito nangyari? Bakit hindi ka nakarating ng mas maaga o kahit mamaya na lang? Makalipas ang ilang segundo, maririnig ang mga malakas na tunog at umalingaw-ngaw ang malakas na hiyawan na puno ng takot. Ang mga taong sumigaw ay malinaw na namatay na, ngunit hindi pwedeng mangyalam si Gerald sa sitwasyon na iyon lalo na't meron siyang misyon. Sinundan niyo ako hanggang dito, kaya ano pa bang pagpipilian ko kundi ang patayin kayong lahat, panunuyan ng isang matanda habang naglalakad siya papunta sa mga bangkay na nakalapat ang mga kamay sa likod. Habang sinusuri niya ang mga katawan, bigla niyang nasulyapan sa gilid ng kanyang mga mata si Gerald na kanina pa nakatitig mula sa malayo. Naramdaman ng matanda ang pagkibot ng mga talukap ng kanyang mga mata nang mapagtanto niya kung sino ang taong nakatayo doon. "Ikaw pa lang yan. Parang masyadong mahina ang isip mo para hayaan akong makita ka ngayon," panunuyan ng matanda. "Nandito pala ang sikat na si Gerald." "Mali ako, Mark Crawford pala. Mukhang maganda ang buhay mo base sa huli nating pagkikita," sabi ng matanda na may pagnanasang pumatay sa kanyang mata habang papalapit siya kay Gerald. Masyadong nakatutok si Gerald sa pagdetect ng anumang mga tunog ng paggalaw na maaari niyang marinig mula sa kapaligiran nang marinig niya na biglang tinawag ang kanyang pangalan. Napalingon si Gerald nang makita kung sino ang tumawag sa kanya at nagulat siya nang makita niya kung sino iyon. "Ay! Ikaw pa lang yan." Napansin ng Holy Fox na hindi na nakatuon ang atensyon ni Gerald sa kanya habang tahimik itong nakahiga sa isang lugar, kaya doon niya napagtanto na oras na para isagawa ang kanyang first move. Mabilis itong tumakbo papunta sa bale hanggang sa mawala na ito sa kanilang pananaw. Ang bale ay binabalot ng mabahong bapor kaya nakakakilabot para sa sinuman na maglakad papasok dito. Napakabilis ng Holy Fox na hindi na makita ni Gerald kung saang direksyon ito pumunta. "Huwag kang tumakas." Nagsisisi na sumigaw si Gerald bago siya tumakbo ng mabilis papunta sa bale. "Oh! Mukhang malakas na siya ngayon. Ang binatang iyon ay isang young master at nakuha ko na rin ang halos lahat ng mga ingredients na kailangan ko para gumawa ng elixir, kaya mas maganda kung gagamitin ko ang puso niya bilang last ingredient. Mas mainam iyon kaysa sa mga walang kwentang taong ito. Okay, ito na ang huling desisyon ko. Papatayin ko siya." Inisip ito ng matanda habang ang mga sulok ng mga labi nito ay pumulupot sa isang ngiti nang mabilis niyang sinundan si Gerald papunta sa bale. Si Gerald naman ay kasalukuyang nag-iisip habang hinihila ang kanyang buhok sa ibabaw ng isang bato na nakita niya sa bale. Kapag nakatakas ulit ito, hindi ko na lang alam kung kailan ko mauhuli ulit ang halimaw. Sinusubukan niyang alalahanin ang lahat ng nabasa niya sa Book of Beasts dahil umaasa siyang magiging kapaki-pakinabang, ngunit bigla na lamang siyang natauhan. Kailangan ng blood essence. Tama, kailangan niyang gamitin ang blood essence. Masyado siyang nababalisa at nagmamadali na halos nakalimutan na niya ang tungkol sa method na ito. Nakangiti siya habang nakatayo nang maalala ni Gerald ang pagbabasa tungkol sa kung gaano katalino ang Holy Fox, mas matalino pa ito sa mga matatalinong tao. Gayunpaman, mayroon itong isang nakamamatay na flaw at iyon ay ang pagiging greedy nito. Ayon sa Book of Beasts, ang Holy Fox ay mahilig uminom ng dugo ng tao, lalo na kung ito ay nagmula sa isang taong napakalakas at may katawan na maganda ang hubog.
Kapag nakakuha si Gerald ng dugo ng tao at ma-refine niya ito sa pamagitan ng blood essence, siguradong hindi kakayanin ng hayop na makatakas sa tuksong inumin ito. Ang blood essence ay isang extraction method at magagamit rin ito para mapurify ang blood. Nasabik si Gerald nang maisip niya ang ideyang ito, ngunit hindi nagtagal ay nalungkot muli si Gerald. Kung tutuusin, medyo malayo na ang tinakbo niya mula sa huling kinatayuan niya. Napagtanto niya ngayon na pwede niyang gamitin ang dugo ng mga tao na pinatay ng matanda kanina. Hindi malayo ang distansya mula sa kasalukuyang kinaroroonan niya at sa mga bangkay at hindi rin magandang ideya ang pagkuha ng dugo mula sa mga katawan ng mga bangkay na ito. Pagkatapos ng lahat, hindi niya malalaman kung ang tusong Fok ay nasa loob pa rin ng balay kapag bumalik siya doon. Hindi niya kayang saktan ang kanyang sarili para lang mapalabas ang Holy Fox. Talaga bang nakatadhana siya na hindi kailanman makuha ang Holy Fox? Siya ba ay magiging isang demonyo na uhaw sa dugo sa hinaharap? Habang namumuo ang kaisipan na ito, biglang narinig ni Gerald ang mahinang kaluskos sa hindi kalayuan. Paglingon niya, napansin ni Gerald na ang tunong ay mula sa isang tuta na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. Sinuri niya ito at nakita niyang nabali ang paa ng tuta. May mga makikitang galos din sa buong katawan nito. Pumunta ito sa gilid ni Gerald at humiga sa kanyang paanan bago niya sinimulang dilaan ang dulo ng kanyang sapatos. Nabigla si Gerald sa pangyayaring ito. Kung tutuusin, hindi niya inasahan na makakasalubong niya ang kawawang hayop na ito sa kalaliman ng kagubatan. Isang himala na ang tuta na ito ay buhay pa dahil napakaraming mga predator na nakatago sa loob ng kagubatan. Nanghihingi ka ba ng tulong sa akin? Tanong ni Gerald. Tumahol ng 2 beses ang tuta pagkatapos niyang sabihin iyon at ipinagpatuloy nito ang pagdila sa sapatos ni Gerald. Naisip ni Gerald noong una niyang nakita ang tuta ay kunin ang dugo nito para maging blood essence, ngunit bigla na lang dinilaan ng tuta ang kanyang sapatos at may 2 bagay siyang napagtanto. Una, ang tuta ay masyadong maliit lamang para makakuha siya ng kapaki-pakinabang na blood essence dahil kukulangin siya. Pangalawa, napagtanto niya na ang tuta ay may spiritual nature. Naisip niya ito dahil nagawa nitong mabuhay ng ganito katagal sa hinterlands ng kagubatan. Sa pagkakataon na ito, nagmamakaawa ito sa kanyang tulong. Dahil doon, naisip na ngayon ni Gerald na hindi niya kakayanin kung papatayin niya ito. Hindi naman siya masyadong malupit. Nakakaawa. Hindi ko alam kung sino ang nag-iwan sa'yo dito, pero mabuti na lang at ako ang nakita mo, sabi ni Gerald habang umiiling at tinatapik ang ulo ng tuta. Sayang dahil hindi ako pwedeng magtagal dito ng walang ginawa, pero tutulungan muna kitang lagyan ng bandage ang mga sugat mo. Pagkatapos nito, maghihiwalay na tayo. Wala akong oras para tulungan kang makatakas sa kagubatan, naiintindihan mo? Sabi ni Gerald habang mabilis niyang sinimulan ang paglalagay ng bandage sa mga sugat ng tuta. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay niyang napigilan ang pagdurugo ng tuta at nalagyan ng bandage ang mga sugat na makikita niya. Okay sana kung maabutan ako ngayon ni Lolo Wilson at ng iba pa. Kung tutuusin, gusto talaga ng Holy Fox ang dugo ng tao, at ang bawat isa sa amin ay pwedeng makapag-ambag lang ng konting mga dugo. Panigurado na maakit namin ang Holy Fox. Pero gaano katagal ko kailangang maghintay para dumating lang sila? Kung maghihintay pa ako, makakatakas ang Fox sa bale at hindi ko na ito mahanap. Nalulungkot na bumulong si Gerald habang ginagawa niya ang isang huling examination sa tuta. Ang tuta ay nakabandeji na at gumapang ito sa harap ni Gerald, ipinatong muli nito ang kanyang ulo sa paanan ni Gerald. Sinabi ko naman na sayo na wala akong oras para mag-alala patungkol sayo, di ba? Pasensya na pero may importanteng bagay akong kailangan gawin. Sabi ni Gerald nang pilit siyang nakangiti habang pinapanood niya ang maliit na tuta na nakakapit sa kanya. Gayunpaman, tumanggi ang tuta na lubayan si Gerald. Sa pagkakataong iyon, nagpanting ang tenga ni Gerald dahil narinig niyang papalapit sa kanya. Ang tuta rin ay agad na bumangon at nagsimulang tumahol sa direksyon na pinanggalingan ng tunog. Ilang beses siyang tumahol at tuwang-tuwa niyang iwagayway ang kanyang buntot nang tumingin ulit siya kay Gerald bago kumurap ang kangang mga mata. Lumungon ang tuta habang nakabitin ang kanyang dila at si Gerald ay nakangiting nagtanong sa kanya, pareho pala tayong alerto. Pero hindi ka ba natatakot na baka isang nakakatakot na tao ang darating para patayin ka pagkatapos mong makuha ang kanilang atensyon? Itinaas ng tuta ang ulo nito habang patuloy itong nakatingin kay Gerald. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Narinig mo ba ang pinagsasabi ko kanina? Alam mo bang nangangailangan ako ng dugo ng tao?
Kaya ba sinadya mong papuntahin ang taong iyon dito? Ginawa lang ni Gerald ang hula na ito pagkatapos niyang basahin ang Book of Beasts, kaya kahit papaano ay alam na ngayon ni Gerald kung anong ibig sabihin ng karamihan sa mga hayop sa kanilang mga aksyon. Naintindihan siya ng tuta at agad itong tumango bago nito masayang winagayway ang kanyang buntot. Wow! Meron ka pala talagang spiritual nature, sabi ni Gerald habang tinatapik ang ulo ng tuta. Hindi nagtagal, may lumitaw na tao mula sa malayo. Mabilis itong naglakad patungo kay Gerald, ito ay lumabas mula sa miasma at binuga ang malamig na hangin kaya pala hindi kita mahanap pagkatapos ng matagal na panahon. Nandito ka pala mula noon. Ang taong ito ay iba kundi ang matanda mula kanina. Natuwa si Gerald nang makita ang matanda. Hinaplos niya ang ulo ng tuta para ipahiwatig ang kanyang pasasalamat sa ginawa ng aso na ito para sa kanya. Oh, sinusundan mo ako? Hindi ko napansin. Tumawa si Gerald pagkatapos niyang sabihin iyon. Sabik niyang hinanap ang pinagmulan ng dugo, ngunit talagang nagulat din siya sa pahayag ng matanda. Oh, grabe ang nasayang kong oras at effort sa paghahanap ko sayo. Pero alam mo, naniniwala akong nakatakdang magkita tayo dahil nagkataong nakita kita kung kailan naghahanap ako ng mahalagang ingredients. Sayang na hindi kita pinatay noong nasa Salford Province ako dahil parang nangangati kang mamatay lalo na't nandito ka ngayon sa harapan ko. Oras na para ayusin natin ang lahat ng nakaraang sama ng loob natin, Mark Crawford, sagot ng matanda habang nakatingin ito ng masama sa kanya. Ay, oo, nagtatrabaho ka pa sa pamilyang Squealer noon sa Salford Province kung tama ang pagkakaalala ko. Hindi pa natin kinamumuhian ang isa't isa noon. Pagkatapos mangyari ng insidenteng iyon, nagulat ako na wala ka na noong bumalik ako sa probinsya mga 6 na buwan na ang nakakaraan. Lumipat ka pala sa Northern Region, sabi ni Gerald habang nakatingin siya sa matanda. Ang dalawang bahagi ng mukha ng matanda ay nakapintura ng black and white. Ginawa nito na parang simbolo ng yin and yang ang kanyang mukha. Noong una silang magkakilala, ang matandang lalaki na nagngangalang Julian ay nagpapanggap bilang butler ni Yael. Simula nang magkakilala sila, naramdaman na ni Gerald na hindi isang ordinaryong tao si Julian. Tama ang kanyang gut feeling kalaunan at si Julian ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Gerald mula noong insidenteng iyon. Nakapagtataka rin para kay Gerald na wala si Julian noong sinira niya ang buo ang pamilyang Squealer. Inakala ko noon na ang mga Squealer ay malalampasan ang pamilyang Fenderson. Kung nangyari lahat ayon sa plano noon, gagamitin ng pamilyang Squealer ang kanilang bagong kapangyarihan upang sirain ang pamilyang Crawford. Napagtanto ni Noah na sinubukang paboran ng pamilyang Crawford dahil nagkunwari siyang sisirain niya ang pamilyang Fenderson. Alam ko sa puntong iyon na kahit nasakop ni Noah ang pamilyang Fenderson, hindi siya kailanman magkaroon ng lakas ng loob para labanan ang pamilyang Crawford. Mas naintindihan ko siya sa punting iyon. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit ko sila iniwan. Gusto kong palakasin ang sarili ko kaya pumunta ako sa Everdare Forest para maghanap ng mga ingredients ng elixir para sa akin. Pagkatapos ng napakatagal na paghahanap, nakuha ko na ang lahat ng kinakailangang halamang gamot na kailangan kong itimpla. Pero meron pa ring isang huling sangkap na kailangan ko para maperpekto ko ang elixir at ito ay ang isang puso. Nandito ako sa harapan mo dahil gagamitin ko ang puso ng isang Crawford para makumpleto ang elixir. Isang perpektong pagkakataon na makita kita dito. Hahaha, paliwanag ni Julian habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ano ang ginawa sa iyo ng pamilyang Crawford para kamuhian mo sila? Bakit kailangan mong gawin ang lahat ng uri ng panlilinlang at ang walang katapusang pagtatangka na makuha ako? Hey, simple lang ang rason. Alam mo ba na masyadong makapangyarihan ang pamilyang Crawford? Masyadong makapangyarihan ang iyong pamilya na kahit isang utos mula sa kanila ay sapat para masira ang isang buong angkan. Nagkaroon pa ng pagkakataon kung kailan sinaktan ng pamilyang Laker ang isa sa mga Young Masters ng Yaleman noon, pero gumanti ang pamilya mo sa pamagitan ng pagpatay ng daan-daang miyembro ng pamilyang Laker. Sa ganoong paraan, halos buong pamilya ko ay nawala sa kabila ng katotohanan na isa kami sa 4 na pangunahing pamilya sa Yanken noong panahong iyon, sabi ni Julian habang namumuo ang galit sa kanyang mga mata. Naintindihan na ngayon ni Gerald ang buong pangyayari. Tinandaan niya ang sinabi sa kanya ng kanyang lola na may 4 na pangunahing pamilya noon sa Yanken. Ang kanyang ina ay tumakas kasama ang kanyang ama noon dahil ayaw niyang sumunod sa arranged marriage na ipinangako ng pamilyang Yaleman sa pamilyang Laker. Pinaramdam ng pamilyang Laker ang kanilang sama ng loob sa pamagitan ng pag-atake sa kanyang 5th uncle na nasa vegetative state pa rin ngayon dahil sa ginawa nila.
Bilang paghihiganti, pinatay ng kanyang ama ang karamihan sa mga miyembro pamilyang Locker. Maliwanag na ngayon na ang matandang lalaki na nakatayo sa kanyang harapan ay isang descendant ng pamilyang Locker. Hahaha! Tinutulungan ako ng Diyos sa pagkakataong ito. Hindi na sayang ang paglalakbay ko sa Logan Province, dagdag ni Julian sabay tumawa siya ng malakas. Sorry, sagot ni Gerald. Hey! Kalokohan! Sa tingin mo ang paghingi ng tawad ay makakatulong sa'yo na maiwasan ang kamatayan sa sandaling ito. Sabi ni Julian habang nakaturo siya kay Gerald at umiling. Hindi naman sa ganoon, masyado lang magulo ang nararamdaman ko ngayon. Kung tutuusin, hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat o maawa sa'yo. Gusto mong magpasalamat sa akin? Kailangan ko kasi ng dugo ng tao ngayon dahil gusto kong akitin ang Holy Fox. Sakto ito dahil ikaw ay skillful at mahusay ka rin. Ikaw ang perpektong kandidato na magagamit ko para mapapunta dito ang Holy Fox. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalam dahil malapit ka nang mamatay, pero ipapangako kong papatayin kita ng mabilis at hindi ka masasaktan. Iiwan ko pa rin buo ang katawan mo kaya huwag kang mag-alala tungkol dyan, sincere na sinabi ni Gerald. Napakunot no si Julian nang sinabi niya, go ka. Sobrang hina ba talaga ng utak mo para sabihin ang mga bagay na yan? Sa tingin mo ba kaya mo akong patumbahin? Makikita mo ang sinasabi ko sa isang segundo. Sana maintindihan mo na wala akong pagpipilian, sagot ni Gerald. Tama na ang kalokohan. Nababaliw ka na. Papatayin na kita ngayon, Mark Crawford. Gustong-gusto kong makita ang pagmumukha ni Dylan kapag natanggap niya ang bangkay mo. Hahaha. Agad na sumugod si Dylan kay Gerald pagkatapos niyang magsalita at naghahanda na siyang suntukin ang lalaki. Gumanti si Gerald sa kanyang suntok at habang nagsasalpukan ang kanilang mga kamao, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga nabaling mga buto. Ilang segundo lang ay naramdaman na ni Julian ang sakit ngunit huli na nang mapansin niyang bumagsak na siya sa lupa. Bumulwak ang dugo sa kanyang bibig habang sumisigaw siya na puno ng paghihirap sa bawat segundong lumipas. Ang matanda ay may takot na ekspresyon sa kanyang muka. Para bang nakaharap niya ang pinakamalakas na puwersang naranasan niya sa kanyang buong buhay. Ayaw niyang sumuko kaagad kaya tumayo si Julian habang nagtangka siyang magpakawala ulit ng isang suntok. Gayunpaman, sa sandaling tumama sa dibdib ni Gerald ang kanyang kamao, naramdaman niya na parang sinuntok niya ang isang matatag na bundok. Kung tutuusin, mas nasaktan si Julian sa impact ng suntok. Ikaw, sabi ni Julian habang tumutulo ang mga dugo nang hindi siya makapaniwalang nakatingin kay Gerald. Ang kanyang vital energy flow ay naputol na sa puntong ito dahil lamang sa isang suntok mula kay Gerald. 1 taon pa lang ang lumipas mula nang huli silang magkita. Paano siya naging napakalakas ngayon? Imposibleng mangyari ito, hindi ba? Naunawaan na ngayon ni Julian kung bakit naging masaya si Gerald na makita siya kaysa matakot. Sobrang lakas na pala talaga ni Gerald. Hindi lang iyon, napaka-unpredictable din ng kanyang mga moves at ang kanyang katawan ay hindi kayang masugatan. Halatang alam na ni Gerald na hindi makakalaban si Julian sa kanya sa simula pa lang. Nakakatawa dahil nagpasalamat pa ang binata sa kanilang pagkita. Nanghihinayang ngayon si Julian habang iniisip niya kung iba ba ang mangyayari kung hindi pa siya nagdesisyong habulin si Gerald kanina. Kung umuwi na lang sana siya pagkatapos niyang patayin ang mga taong iyon, nahalo na siguro niya ang elixir at posibleng magkaroon ng pagkakataong na maging napakalakas niya. Gayunpaman huli na para magsisi siya ngayon. Ano? Anong gagawin mo sa akin? Sabi ni Julian habang naghihingalo. Kukunin ko ang dugo mo ngayon. Huwag kang mag-alala, isisiguro kong buo ang iyong katawan gaya ng ipinangako ko sa'yo. Sana pumasok ka sa kabilang buhay ng may kapayapaan ng isip, sabi ni Gerald habang maingat siyang nakahawak sa leg ni Julian. Maririnig ang malakas na snap at nanlaki ang mga mata ni Julian bago siya tuluyang nawalan ng malay. Patay na ang matanda. Matapos makaipon ng sapat na dugo, sinuri ni Gerald ang paligid para maghanap ng ilang mga herbs na gagamitin para ma-refine ang blood essence ng matanda. Pagkatapos niyang maihanda ang lahat ng kasangkapan, inilagay ni Gerald ang pain sa isang lugar na malinaw sa kanyang pananaw bago niya dinala ang tuta at nagtago, naghihintay sila na lumitaw ang fox. Mahigpit na hinawakan ni Gerald ang kanyang itim na dagger sa buong oras ng kanilang paghihintay. Makikita ang tensyon sa kanyang muka habang siya, ang tuta ay patuloy na nakahiga para umatake. Sigurado siyang lilitaw ang fox sa kanyang patibong. Kailangan itong lumabas dahil halos extinct na ito dahil sa kasakiman ng mga ito.
Habang iniisip iyon ni Gerald, biglang nanlaki ang mata ng pupi. Napansin niya iyon at pinigilan niya ang kanyang hininga habang dahan-dahang naglakad papunta sa pain ang Holy Fox. Nakarating na rin ito sa wakas. Maingat na lumalapit sa pain ang Fox at maliwanag ngayon na nabulag na ito dahil sa kanyang kasakiman. Maraming beses na sinuri ng Holy Fox ang buong lugar hanggang sa nagdesisyon ang Holy Fox na gumawa ng isang mabilis na atake patungo sa dugo, maririnig ang malakas na tawa nito na puno ng kasakiman. Ngayon na ang kanyang pagkakataon. Hindi na niya pwedeng hayaan ito na makatakas pa. Itinaas ang kanyang dagger at mabilis niya itong inihagis patungo sa Holy Fox. Makalipas ang ilang segundo, ang talim ay nakabaon sa Achilles heel ng Fox. Unti-unting itong nanghina sa huling pagkakataon bago ito tuluyang bumagsak sa lupa at namatay. Tapos na? Nagmamadali siya nang kunin niya ang katawan ng patay na Fox habang tuwang-tuwa niyang sinabing, "Hahaha. Malaki ang naitulong mo sa akin ngayon, Julian. Ang dugo mo ay ang perpektong pain para sa Holy Fox." Maging ang tuta ay tumatahol habang masaya niyang winawagayway ang kanyang buntot. "Huwag kang mag-alala, tuta, hindi kita nakakalimutan. Bilang pasasalamat, dadalhin kita papunta sa labas ng gubat na ito kapag nainom ko na ang dugo. Pagkatapos nito, pwede mong kainin ang kahit anong gusto mo," sabi ni Gerald habang nakangiti. Niyakap niya ang tuta pakatapos niyang sabihin ito at dinala ito sa isang kalapit na kuweba habang nasa kabilang kamay niya ang bangkay ng Holy Fox. Kailangan niyang inumin ng mabilis ang dugo ng Holy Fox lalo na't nakuha na niya ito ngayon. Ayon sa Book of Beasts, ang dugo ng Holy Fox ay mananatiling banal lamang sa maikling panahon pagkatapos mamatay ang Soro. Kung patatagalin niya pa ito, hindi na magiging banal ang dugo at masasayang lamang ang lahat ng kanyang mga pagsisikap. Habang naghahanda siyang inumin ang dugo, naalala ni Gerald ang mga properties ng banal na dugo batay sa minsang sinabi sa kanya ng kanyang lolo. Mula sa naalala niya, ang dugo ay banal dahil nakuha nito ang kanyang kabanalan mula sa langit at lupa. Kaya puno ng napakalakas na energy ang dugo. Hindi lang kayang ayusin ng dugo ang ugali at puso ng isang tao, ngunit magpapahusay rin ito ng inner strength ng sinumang makakainom nito. Gayunpaman, kailangang gumamit ni Gerald ng isang breathing method na natutunan niya sa kanyang pagsasanay para maging matagumpay ang proseso. Sa lamang ay tatagal siya ng 3 araw bago niya ito magawa ng maayos. Makinig ka, tuta. Haharangan ko ang pasukan ng kuweba sa susunod na 3 araw. Mahimbing ang tulog ko sa mga araw na iyon. Ang iyong trabaho ay siguraduhing walang insekto o maliliit na hayop na lalapit sa akin habang natutulog ako. Naiintindihan mo ba, sabi ni Gerald habang maingat na tinatapik ang ulo ng tuta. Tumahol ang tuta bilang pagsang-ayon at pagkatapos nito ay nilabas niya ang kanyang dila habang masayang sinundan si Gerald sa kuweba. Samantala, ang isa pang grupo ng mga tao, na binubuo ng mahigit 100 mga lalaki, ay tila naghahanap ng isang tao sa loob ng Everdar Forest. Lahat sila ay kumpleto sa gamit, at kabilang sa kanila ang isang binata na nasa edad 20 anyos na naglalakad kasama ng grupo. Ang mga kamay nito ay nasa likuran niya habang ang ilang matatandang lalaki ay naglalakad sa tabi niya. Hindi pa rin siya nahanap, tanong ng binata habang nakakunot ang kanyang noo. Wala pa tayong clue kung nasaan siya, sagot ng isa sa kanyang tauhan. Dalhin mo dito ang logwell na iyon, sabi ng binata habang nakasimangot. Narinig iyon ng kanyang mga tauhan at dinala nila ang sugatan na si Pasander at Caleb para iharap sa kanya. Hindi ka ba talaga nagsinungaling noong sinabi mo na pupunta siya sa Everdar Forest? Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo tungkol doon, Mamoldel? Sinabi niya na papunta siya sa lugar na ito. At saka, sana alam mo na hindi ang pamilyang Labwell ang pumatay sa 8 miyembro ng pamilyang Moldel. Sana tandaan niyo iyon, sabi ni Sander habang makikita sa kanyang muka ang takot. Ang binata na nagtatanong ay nagngangalang Yuvan Moldel, at siya ang second son ng head ng pamilyang Moldel. Narinig na ni Sander ang kanyang pangalan noon pa man. May mga kwento patungkol sa kanyang manhid at malupit na mga pamamaraan. Bilang isang negosyante, alam ni Sander na hindi niya kayang masaktan pa si Gerald o ang pamilyang Moldel. Gayunpaman, wala siyang nagawa kundi sabihin sa kanila kung nasaan si Gerald noong pinadala ng pamilyang Moldel ang mga tao upang mag-imbestiga sa sandaling mabalitaan nila ang pagkamatay ng 8 miyembro ng pamilyang Moldel sa loob ng Logwell Manor. Ito ang dahilan kung bakit kasalukuyang nagsasagawa ng search party si Yuvan at ang kanyang mga kampon para kay Gerald. Ang pamilyang Moldel ay may matinding hinanakit kay Gerald at mahigit 1 taon na ang nakalipas mula nang lumaban ang pamilyang Moldel sa pamilyang Crawford.
Umaasa ako na hindi ka nagsisinungaling sa akin para sa iyong kapakanan. Mas makakabuti kung huwag kang makisali sa laban namin. Kaswal na sinabi ni Yuvan. Oo naman, nagmamadaling sinabi ni Sander. Second yung master, mukhang nahanap na namin ang mga bakas kung nasaan siya. Sabi ng isa sa mga tauhan ni Yuvan habang papalapit siya. Sa madaling salita, may nakita silang ilang bangkay na nakahandusay sa lupa na nakadamit tulad ng mga villagers mula sa paanan ng bundok. Medyo sariwa rin ang kanilang mga bangkay at may ilang senyales na naghirap sila sa kanilang pagkamatay. Nahanap din nila ang bakas ng footprint sa damugan na patungo sa mas kailaliman ng kagubatan. Bigla na lamang tumahol ang mga asong dinala ng pamilyang Moldel habang nakaharap ang mga ito sa isang partikular na direksyon. May mga tao sa paligid. Siguradong hindi siya malayo dito kung ang mga aso ay tumatahol. Doblehin ang inyong mga effort sa paghahanap. Utos ni Yuvan. Agad ba sumunod ang kanyang mga tauhan nang marinig nila iyon? Natandaan ko noong pumunta ako sa Crawford Mansion. Nakatira pa doon si Gerald noon at natandaan ko na mapayat ang kanyang pangangatawan. Nakapagtataka kung ano ang pinagdaanan ng binata sa mga taon na wala siya. Nakakabigla ito dahil pinatay niya si Yaster at ang 7 pang miyembro ng pamilyang Moldel. Ang isang grupo ng mga tao na mula sa aming pamilya ay maituturing na mga master. Paano siya naging malakas para matalo niya sila ng ganoon kadali? Hindi ako makapinawala. Sabi ng isang matanda na naglalakad sa likod ni Yuvan habang nakakunot ang noo nito. Ano naman kung napatay niya si Yaster? Kung tutuusin, hindi pa niya naharap ang mga tunay na eksperto mula sa ating pamilya, nakangiting sinabi ni Yuvan. Ilang sandali pa, may biglang sumigaw mula sa isang balay sa harapan nila, nahanap na namin siya. Binilisan ni Yuvan ang kanyang lakad nang makarating silang lahat sa pasukan ng isang kuweba. Sa tabi nito ay may malaking bato na ginamit para harangin ang mga tao na makapasok. Ang isa sa mga tauhan ni Yuvan ay desperadong nakahawak sa kanyang dumudugong leg habang nakahiga siya sa lupa. Ngunit ang buong atensyon ni Yuvan ay nasa maputla at mukhang walang buhay na lalaki na nakahiga sa loob ng kuweba. Sa wakas, natagpuan na rin kita, Gerald. Sabi ni Yuvan habang nakakunot ang kanyang mga kilay bago siya lumingon para tingnan ang kanyang sugatan na tauhan. Anong meron sa kanya? Inatake siya ng mabangis na aso, second young master. Mukhang tagapagtanggol ni Gerald ang aso kaya papatayin ko ito kaagad, paliwanag ni Yuvan. Pagkatapos nito, nagsimulang lumapit ang tauhan niya sa tuta habang hawak niya ang lubid. Pinalibot niya sa leg ng tuta ang lubid at agad itong umungol bago siya tumahol ng mabangis. Ang lahat ng balahibo sa katawan nito ay nakatayo na tila handa na itong umatake. Bigla na lang napatras ang ilang mga tauhan na marinig ang nakakatakot na mga tahol. Masyadong nakakatakot ang tuta na ang ilan sa mga lalaki ay napaihi sa kanilang pantalon. Nakakatuwa naman. Huwag muna itong patayin. Dalhin mo ito sa Moldel Manor kasama si Gerald, utos ni Yuvan nang makita ang reaksyon ng kanyang mga tauhan sa tuta. Ang ilan sa kanyang mga tauhan ay sinimulang buhatin si Gerald palabas ng kuweba. Matapos siyang ilabas, may isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ni Yuvan ang nagsuri sa pulso ni Gerald at napansin niyang mahina ito. Hindi ba't sinabi ng maraming tao na ang binatang ito ay makapangyarihan sa lahat at napaka-skillful niya rin? Parang halos patay na siya. Mas mabuti na ito dahil siguradong susubukan niyang tumakas muli kapag malakas siya. Hindi mahalaga ang kanyang komento sa sitwasyon ni Gerald. Sinabi lamang ito ng matanda nang hindi pinag-iisipan. Gayunpaman, tiningnan niya ng masama si Yuvan nang marinig niya ang sinabi ng matanda, tatakas siya. Nasa kamay ko na siya ngayon. Kahit na magising siya, sa tingin mo ba ay makakatakas siya lalo na't hawak ko na siya? Hindi naman, second young master, nagmamadaling sinabi ng matanda. Naramdaman ng matanda na nakaiwas siya sa mabilis na bala, kaya ibinaba niya ang kanyang tingin para tingnan muli si Gerald. Tumagal lamang ito ng ilang segundo, ngunit laking gulat ng matanda nang makita niya ang biglang pagkislap ng pula sa maputlang mukha ni Gerald nang buhatin siya ng mga kalalakihan. Namalikmata lang ba ako? Naisip ng matanda sa kanyang sarili nang makita niya ito. Gusto niyang bigyan ng babala si Yuvan tungkol dito, ngunit alam naman ng matanda kung gaano siya kaarogante. At saka, kanina pa siya binibigyan ni Yuvan ng tingin na puno ng pagkadismaya. Kung magsasalita pa siya, sigurado na lalong magagalit si Yuvan. Siguro mali lang ang nakita ko. Sa wakas, nakuha na ng pamilyang Moldel si Gerald pagkatapos ng isang buong taon ng paghahanap sa kanya.
Sa madaling salita, mayroon na silang ultimate bargaining chip na gagamitin laban sa Crawford ng North Bay. Habang iniisip nila iyon, nakaramdam ng labis na pananabig ang buong pamilyang Moldel ng Logan Province. Marunong talagang magtago ang batang yan. Ang dami naming nasunog na financial resources, at gumamit ng walang katapusang mga koneksyon pero sa huli ay nagbunga pa rin ang lahat ng ito. Nahuli na natin siya ngayon. Hahaha. Masasakop na ng pamilyang Moldel ng Logan ang buong region ngayon. Si Gerald ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Crawford at siya rin ang pinakamamahal na anak ni Dylan. Hindi magtatagal ay makukuha na natin makuha ang mga ari-arian ng pamilyang Crawford. Habang patuloy ang talakayan ng mga miyembro ng pamilyang Moldel, narinig ng isang ibang bodyguard na nagtatrabaho sa pamilyang Long ang lahat ng sinabi nila. Pinakinggan niya ng sandali ang usapan nila at pagkatapos nito ay mabilis siyang tumakbo patungo sa isang kwarto at binuksan niya ang pinto. Miss, may importanteng balita ako. Ang miss na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Xavier na nagmamakiyop nang pumasok ang kanyang guard. Dahil sa malaking pangyayari sa pagitan ng pamilyang Logwell at Moldel, natural lang na kinailangang kansilahin ng pamilyang Long ang kanilang mga plano sa negosasyon kay Sander. Dahil doon, kinailangan ni Xavier na umalis sa manor ni Sander at ito ang dahilan kung bakit siya pansamantalang nananatili sa tahanan ng pamilyang Model sa ngayon. Anong balita? Tanong ni Xavier. Napalunok ang bodyguard bago siya sumagot, tungkol ito kay Gerald ng Crawford family. Nabalitaan ko na nahanap na siya ng pamilyang Moldel ngayon pagkatapos siyang subukang hanapin sa loob ng mahigit isang taon. Nang marinig niya ito, bumagsak sa lupa ang powder box na nasa kamay ni Xavier nang lumingon ang nanginginig na babae sa kanyang bodyguard. Anong sinabi mo? Gerald. Ang Gerald na nanatili sa Lovewell family nitong mga nakaraang araw ay ang Gerald na galing sa Crawford family, nautal na sinabi ni Xavier nang bigla siyang tumayo at natulala sa revelasyon. Totoo ang sinasabi ko, miss. Pinag-uusapan ng mga miyembro ng pamilyang Moldel ang tungkol dito. At saka, nabalitaan kong natagpuan nila si Gerald na parang patay na daw ito. Sinasabi nila na parang half-dead na raw siya, sagot ng bodyguard. Bigla na lamang humigpit ang mga kamao ni Xavier habang sinasabi niya ang lahat ng iyon. Masyadong komplikado ang mga nararamdaman niya ngayon. Galit ba siya kay Gerald? Sobrang kinasusuklaman niya ang taong ito. Kung tutuusin, hindi na siya pupunta sa pamilyang Long kung minahalang sana siya ni Gerald. Hiniwalayan pa siya ng lalaking ito sa sandaling nalaman niyang mayaman siya. Kahit anong mangyari, hindi may tatanggi ni Xavier na napuno siya ng galit para kay Gerald. Gayunpaman, bigla na lamang nakaramdam ng lungkot si Xavier matapos marinig na si Gerald ay nahuli at malaki ang tsansang mamamatay na siya. At saka, anuman ang nangyari sa pagitan nila, hindi niya maitatanggi na minahal siya nito noon ng walang kondisyon. Ito ang dumadaloy sa kanyang pag-iisip noong pinayagan niya si Gerald na makatakas noon. Bumabalik ang kanyang pagkadismaya nang maisip ni Xavier, anong dapat kong gawin? Anong dapat kong gawin? Kung wala akong gagawin, panigurado na papatayin siya ng mga miyembro ng pamilyang Moldel. Kahit hindi man siya patayin ng mga ito, pakiramdam ko ay hindi na siya makakaligtas ng mas matagal pa. Sa narinig ko, halos naghahabol na siya hininga nang matagpuan siya. Kasalukuyan siyang nasa dungyo ng Moldel Manor. Sabi ng bodyguard. Lalong lumala ang pagkabalisa ni Xavier nang marinig niya iyon. Ilang sandali pa ay napapikit siya at huminga ng malalim. Binuksan niya ang mga ito at makikita ang mas determinadong itsura sa kanyang mga mata. Humph! Sinabi ko na sa sarili ko noon na wala na akong kinalaman sa kanya kapag binitawan ko siya noon. Wala na akong pakialam kung mabuhay man siya o mamatay. Sabi ni Xavier sabay upo. Hahaha! Hindi siya makapaniwala na halos nakalimutan na niya ang dahilan kung bakit siya nagsumikap sa mga nakaraang taon. Hindi ba ito dahil gusto niyang magkaroon ng mas maayos na buhay kaysa kay Gerald? Dahil sa mga kadahilanang iyon, hindi ba magandang bagay na siya ay namamatay na ngayon? Sa tingin ko may solusyon ako kung talagang gusto mo siyang makita sa huling pagkakataon, miss. Anong plano mo? Sabi ni Xavier nang marinig niya ito. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto ang pagkakamali sa sinabi niya, sinong ba ang gustong makita siya? Pero teka lang, gustong-gusto kong makita ang nakakaawang kalagayan niya ngayon bago siya mamatay. Hahaha! Ang susi ng dungyon ay hawak ng butler ng pamilyang Moldel. Dahil kilala ko ang butler na iyon, kaya may posibilidad na matulungan niya tayo, sagot ng bodyguard. Please, tulungan mo akong kausapin siya, sabi ni Xavier.
Ilang sandali pa, tumayo ang dalawa sa harap ng anak ng butler na tinutukoy ng bodyguard ni Xavier. Ang butler ay may baluktot na likod at nagsimula siyang umiling ng mabilis nang marinig ang kahilingan ni Xavier. Sandali lang. Tandaan mo na si Gerald ang kasalukuyang most wanted person ng pamilyang Moldel. Maging ang tatay ko ay hindi kwalipikadong makita siya sa puntong ito. At saka, napakahigpit ng security sa dungsyon kung saan ang ilan sa mga miyembro ng pamilyang Moldel ay hindi pwedeng dumalaw sa kanya. Paano pa ba ang isang miyembro ng pamilyang Long? Siguro naman ay may paraan para maipasok mo ako. Sabihin mo ang iyong kondisyon, sagot ni Xavier habang nakatingin sa kanya sa mata. Tinitigan ng anak ng butler si Xavier bago lumitaw ang isang nababahalang ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makita iyon, hindi napigilan ni Xavier na umatras ng ilang hakbang. With all due respect, Miss Yorke, narinig ko na medyo mahina ang utak ng asawa mo, tama? Siguro nakakalungkot para sayo na maramdaman yun, sabi ng anak ng butler habang dahan-dahang naglakad palapit sa kanya, maingat niyang hinawakan sa pulso si Xavier. Sa totoo lang, simula nang makilala kita, nabighani na ako sa kagandahan mo. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na kung magkakaroon man ako ng pagkakataon na makipagsayo. Higit pa ako sa inaakala mo at handa akong mamatay para sa kapakanan mo, dagdag ng anak ng butler. Pakipigilan mo ang sarili mo, Marquillan. Kung gusto mo talaga ako, pasensya na pero hindi ko maibibigay ang gusto mo at sana tulungan mo pa rin akong makita si Gerald. Kung gagawin mo iyon, sobra akong magpapasalamat sayo, sagot ni Xavier nang binawi niya ang kamay. Nakasimangot ang lalaki at sinabing, mukhang ayaw mong lubayan ang Gerald na iyon. Anong relasyon mo sa kanya? Bakit pinipilit mong makita siya? Hindi ako magsisinungaling na si Gerald ay ang ex-boyfriend ko noong college pa ako, Marquillan. Sa madaling salita, gusto kong makita siya para makaganti ako sa huling pagkakataon. Hindi na ako makakaganti kapag namatay na siya, sabi ni Xavier na may bahid ng hinanakit na naaninag ng saglit sa mga mata ni Xavier. Hahaha. Ganoon pala. May nakaraan pala kayo ni Gerald. Sage, Miss York. Handa akong isakripisyo ang aking buhay para magawa ang iyong kahilingan. Pero umaasa ako na babayaran mo rin ang pabor na gagawin ko para sayo kapag natapos na ang usapin, di ba? Malisyosong sinabi ni Quillan nang tumalikod si Xavier para umalis nang marinig niyang pumayag ito. Hindi na lumingon sa kanya si Xavier nang sumagot siya, medyo abala ako sa mga susunod na araw. Pasasalamatan na lang kita sa susunod na pagkakataon, Marquillan. Naiintindihan ko. Kung tutuusin, may mga araw talaga na hindi pwede para sa mga kababaihan, sagot ni Quillan na may pilit ng ngiti matapos marinig na sa wakas ay magagawa niya ang kanyang kagustuhan. Kahit pa ganoon, kukunin ko ang susi mula sa tatay ko ngayong gabi. Pero sana tandaan mo na 5 minuto lang ang meron ka para makasama siya. Mayayari ako kung hindi ka susunod, dagdag ni Quillan. 5 minuto lang ang kailangan ko. Salamat, Marquillan. Ay, oo nga pala, Miss York. Balak sana ni Quillan na samantalahin si Xavier, ngunit hindi niya na ituloy ang kanyang sinasabi dahil nagmamadali siyang umalis sa puntong iyon. Mapahamak na nakangiti si Quillan nang maisip niya, ay matagal na akong interesado sa'yo, alam mo. Hindi ko inasahan na makukuha kita sa loob ng ilang araw. Hahaha. Hindi nagtagal, lumalim ang gabi at pumasok si Xavier sa dungyon habang nakasuot siya ng sportswear at isang cap. Tandaan. 5 minuto lang. Ako ang magbabantay sa pinto, bulong ni Quillan habang papasok si Xavier sa dungyon. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya ang katawan ni Gerald na nakahandusay sa sahig. Gerald, sabi ni Xavier dahil hindi niya napigilan ang kanyang sarili na tawagin ang pangalan ng lalaki. 1 buong taon na ang nakalipas mula nang huli niya itong nakita. Hindi niya inasahan na magkikita ulit sila sa ganitong sitwasyon. Nawala ang lahat ng puot sa puso ni Xavier nang makita niya ang kakilakilabot na kalagayan niya. Gerald, gumising ka. Mamamatay ka na ba talaga? Wala siyang nakuha na sagot kaya tumakbo siya papunta kay Gerald at mahinahong inalog ang kanyang katawan. Kahit anong iling niya, nanatiling hindi tumutugon ang maputlang mukha nito. Naging mabigat ang loob ni Xavier nang makita ang paralisadong katawan ni Gerald. Kung tutuusin, masyadong magulo ang nararamdaman niya sa lalaking ito. Sa sobrang gulo, mahal niya pa rin ito kahit nagalit siya dito. Please gumising ka na, umiiyak si Xavier habang dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig para maupo sa tabi ni Gerald. Ang taong ito ay minsan siyang binigyan ng magandang buhay sa mundo. Binigyan siya nito ng pagmamahal na hindi makasarili.
Isang pag-ibig na kayang isakripisyo ang lahat para sa kanya at alam iyon ni Xavier noon pa man. Geralda. Alam kong galit ka sa akin. Ako ang isa sa mga taong pinahirapan ka noon. Ako. Hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko noon. Ayokong ipagpatuloy ang buhay ko na sinasaktan at minamaliit ako ng ibang tao. Kahit pa noong bata ako, ang pinakakinatatakutan ko noon pa man ay ang tingin ng iba sa akin. Gusto ko lang mainggit at sambahin ako ng iba. Pero hindi na importante sa akin, kahit na tumaas pa ang tingin sa akin ng iba dahil na-realize ko na ikaw lang palagi ang taong nasa puso ko, Gerald. Enerhiya ay biglang lumabas sa katawan ni Gerald. Mabilis na binawi ni Xavier ang kanyang kamay dahil nakaramdam siya ng sakit habang nakapatong ito sa dibdib ni Gerald. Pakiramdam niya ay parang nahawakan niya ang isang mainit na bakal. Napasigaw siya sa sobrang sakit, agad siyang bumangon at napaatras ng ilang hakbang habang nakatitig siya kay Gerald. Ano? Ano yun? Bakit ang init ng katawan niya? Sinusubukan ni Xavier na i-rationalize ang pangyayari na ito, mabilis namang nawala ang pulang ilaw kay Gerald at muling namutla ang kanyang mukha. Nalilito pa rin si Xavier kung ano ang nangyari at bigla namang lumapit si Quillan sa kanya at sinabing, tapos na ang oras mo, Miss York. Mahihirapan kang makaalis kung sakaling dumating ang susunod na tao sa shift. Oras na para umalis ka. Hindi niya napansin ang ngiti ni Quillan na may pagnanasa habang patuloy siyang nag-aalalang nakatingin kay Gerald at tumango na lamang siya dito. Sige. Hey, patay na ang taong iyon, Miss York. Wala ka nang ibang magagawa para sa kanya. Sana maalala mo pa rin ang pangako mo sa akin. Pagkatapos mo sa mga inaasikaso mo sa mga susunod na araw, kailangan mong ibigay sa akin ang nararapat sa akin. Naiintindihan mo? Sabi ni Quillan habang sinusubukan niyang samantalahin muli ang pagkakataon na ito. Umalis na lang tayo dito, Quillan, sagot ni Xavier nang mabilis siyang umiwas sa paglapit sa kanya ng lalaki at umalis siya sa lugar na ito. Napakamot sa baba si Quillan, naramdaman niyang na mas gusto niyang mahawakan si Xavier habang tinitingnan niya ito ng matagal. Paniguradong makukuha kita. Hey! Bulong ni Quillan sa kanyang sarili nang hindi niya mapansin ang unti-unting tumitinding simangot ni Gerald. Pagkaraan ng 3 araw, umaga pa lamang pero sobrang abala na ng pamilyang Moldel. Ilang dekada na ang nakalipas noong lihim na nagtatag si Court ng kanyang sariling puwersa sa Logan Province, at hindi ito alam ng pangunahing pamilyang Moldel. Ginawa niya ito dahil sa kanyang pagiging greedy sa makamundong kayamanan. Dahan-dahan na nagpatuloy sa paglaki at pagsasanib ang pamilyang Moldel hanggang sa ito ang naging pinakamalaking pamilya sa Weston hanggang ngayon. Pinapakita nila na maayos ang lahat, ngunit ang kanilang pangunahing layunin ay masakop ang pamilyang Crawford sa North Bay. Kapag nakuha na nila ang pamilyang Crawford, siguradong magkakaroon ng walang katapusang kalakasan at kapangyarihan ang pamilyang Moldel. Sa wakas, nakuha na nila si Gerald at magagamit na nila siya bilang bargaining chip para makamit ang kanilang mga pinapangarap. Ito ang dahilan kung bakit tuwang-tuwa ang pamilyang Moldel ngayon. Naging abala rin sila sa paghahanda na mailipat ang kanilang pamilya pabalik sa Southern Region dahil kasama ito sa kanilang plano. Malapit nang magtanghali nang makapagpahinga ang lahat para sama-samang mag-lunch ang kanilang pamilya. Darating na ang family head sa Logan Province mamayang gabi. Ano kaya ang magiging reward natin sa kanya? Hahaha. Paano niya tayo ay reward? Tandaan mo na binanggit ng leader noon na ipagpalit ng pamilyang Crawford ang hindi bababa sa kalahati ng mga ari-arian nila para lang makuha nila si Gerald. Kapag nagawa na niya iyon, madali lang niyang ibibigay sa atin ang isa sa maraming mga regions malapit na niyang makontrol. Hahaha. Region lang? Parang masyado mong minamaliit ang kapangyarihan ng pamilyang Crawford. Hindi mo ba alam na ang mga industriya ng pamilyang Crawford ay nakakalat sa buong mundo? Ang isang region para sa kanila ay katumbas ng pagkakaroon ng kapangyarihan para makontrol ang isang buong bansa. Nakakahanga. Sabik na pinag-uusapan ng pamilyang Moldel ang mga bagay na inaasahan nilang makuha sa pangyayari na ito. Second yung master, hindi ko talaga alam kung ano ang problema ng mga aso mo ngayon. Ayaw nilang kumain. Hindi lang iyon ang kakaiba, patuloy rin nilang kinakagat ang kanilang mga kadena tapos gulat rin ang mga itsura nila. Baka may na-encounter sila noong dinala natin sila sa kabundukan noong nakalipas na 3 araw, sabi ng isang housekeeper kay Yuban habang nagsasaya pa rin ang iba sa kanilang tanghalian. May na-encounter sila. Parang wala namang pumapasok sa isip ko kung saan may na-encounter sila.
Baka may sakit sila kaya tumawag ka na lang ng vet para matingnan sila, sabi ni Yuvan. Pagkatapos niyang magsalita, biglang may isang katulong na sumunod at natitisod na tumakbo bago niya sinabi, "Second Young Master. May masamang balita. Kamamatay lang ng 2 aso mo." Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Bigla na lang silang nabaliw at bumula ang kanilang bibig. Alam ng katulong kung gaano kamahal ng Second Young Master ang kanyang mga aso, kaya agad niyang sinabi kay Yuvan ang kanyang natuklasan upang maiwasan na masangkot siya sa anumang hindi kinakailangang gulo. "Ano? Nasaan sila?" Nag-aalalang sinabi ni Yuvan habang sinusundan siya ng iba pang miyembro ng pamilyang Moldel sa likuran. Ang backyard ng kanilang bahay mismo ay tahanan ng halos 100 aso. Gayunpaman, hindi nila ugali ang kanilang pinapakita ngayon dahil halos lahat sila ay galit na galit ngayon. Marami pa nga sa kanila ang nagpupumiglas at ninunguya ang kanilang mga bakal na kulungan. Sa maikling panahon na nandoon si Yuvan, nakita niya ang pagkamatay ng 3 pang mga aso. Tumawag kayo kaagad ng veterinaryo at ipatingin sa kanila kung anong problema sa mga asong ito, utos ni Yuvan nang magsimulang magpanik ang ibang miyembro ng kanilang pamilya. Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Para bang nararamdaman ng mga aso ang paparating na sakuna? Dumating na ang veterinaryo, ngunit hindi niya ma-diagnose ang mga ito dahil imposibleng suriin ang alinman sa mga aso nang hindi siya nasusugatan sa kanyang pagtatangka na gawin ito. Pagsapit ng gabi, mahigit kalahati ng mga aso sa kanilang backyard ay halos wala ng buhay. Sa oras na iyon, nakita si Quillan ng isang kakilala niya na parang kakaiba ang ginagalaw niya. Nakataas ang isang kilay nito at pagkatapos ay sumigaw siya, "Hoy, narinig mo ba na nababaliw ang mga aso?" Ang huling pinuntahan ng halos lahat sa kanila ay ang Everdare Forest, siguro may connection sa kanilang ugali ang lugar na iyon. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang maaring nag-trigger ng ganoong reaksyon. Hindi siya pinansin ni Quillan kahit na halatang hinakausap niya ito, patuloy itong tumatawa habang naglalakad siya sa isang hallway kung saan makikita ang mga kwarto. Lumapit sa kanya ang kanyang kakilala at tinapik siya sa kanyang balikat, "Uy, kinakausap kita, Quillan." Masyadong abala ang isip ni Quillan na hindi man lang niya napansin na siya pala ang kausap ng kanyang kaibigan. Mga aso lang naman ang mga yan. Ano naman kung mamatay siya? Nga pala, saan ka pupunta, Luis? Mabilis na sinabi ni Quillan. Saan pa kaya ako pupunta? Pupunta ako sa Dumyon para tingnan kung patay na yung Gerald na iyon. Kung buhay pa siya, inutusan akong pilitin siyang kumain ng congee. Ang congee ay nilagyan ng scatter pills, kaya paniguradong mamamatay pa rin siya kahit na lumalaban siya para mabuhay, paliwanag ni Luis. Ganoon ba? Aba, bilisan mo at tapusin ang iyong trabaho. Mamaya na lang tayo mag-usap. Halos madilim na ngayon, pero saan ka pupunta? Bulong ni Luis sa kanyang sarili nang napakamot siya sa likod ng kanyang ulo habang nakatingin kay Quillan na bigla na lang umalis pagkatapos niyang magsalita. Matapos siguraduhin na wala na si Luis, pinagdikit ni Quillan ang kanyang mga kamay habang kumakatok sa pintuan ni Xavier. Sinong yan? Tanong ni Xavier habang binubuksan ang pinto. Nang makita niya ang puno ng pagnanasa na mukha ni Quillan, makikita naman pagkasuklam sa mukha ni Xavier sa sandaling na aninag niya ang mga mata nito. Ay, ikaw pala yan, Quillan. Bakit ka na parito? Kaswal na tinanong ni Xavier. Masyadong abala ang mata ni Quillan sa pagtingin kay Xavier. Sa bagay, si Xavier ay kasalukuyang nakasuot ng close-fitting short dress at nakalugay ang kanyang buhok. Nagsalita si Quillan habang patuloy siyang nakatingin sa nakakaakit na babaeng nakatayo sa harapan niya. Ginawa ko na ang gusto mo kaya nandito ako para makuha ang ipinangako mo sa akin. Nang marinig iyon ni Xavier, agad na napakunot ang kanyang noo, ngunit mabilis niyang itinago ito sa likod ng isang faade na puno ng pagkasuklam. Tungkol doon, Quillan, totoo na nangako akong bibigyan kita ng reward bilang pasasalamat sa lahat ng naitulong mo sa akin. Pero pwede bang maghintay ka hanggang sumapit ang umaga? Tutal, madilim na ngayon at masyadong balisa si Yuvan dahil sa kanyang mga aso. Dapat pumunta ka doon para aliwin siya, sabi ni Xavier habang sinubukan niyang isara agad ang pinto sa kanyang likuran. Gayunpaman, napahawak si Quillan sa pintuan habang tumatawa bago siya sumagot, "Alam ko nang sasabihin mo iyan. Alam kong hindi ka interesado sa akin. Haha. Malamang ay minamaliit mo pa ako. Pero hindi nito binabago ang katotohanan na gusto kita at hinahangaan kita mula pa noon. Isinakripisyo ko pa ang buhay ko para lang makita mo si Gerald, hindi ba? Kaya kahit anong sabihin mo, makukuha ko pa rin ang gusto ko, Miss Yorke.
Kitang-kita sa mukha ni Xavier ang pagkasuklam habang tinitingnan at pinandilatan niya ang lalaking ito. Siguraduhin mong hindi mawawala ang respeto mo, Marquillan. Sana ay tandaan mo na nandito ako bilang isang representative ng pamilyang Long. Hindi lang iyon, kundi bisita rin ako ng pamilyang Moldel. Hey! Bisita! Miss Yorke, ang pamilyang Long ay walang iba kundi mga pawn sa pamilyang Moldel. Kaya huwag mong kalimutan ang sinabi ko noon, magiging akin ka ngayon din, ngumisi si Quillan nang bigla siyang sumugod kay Xavier. Anong ginagawa mo? Tulong. Tulungan niyo ako. Bago pa man siya makasigaw, biglang tinakpan ni Quillan ang kanyang bibig gamit ang puting towel. Sinubukan niyang kumawala sa pagkakahawak nito, ngunit dahan-dahang lumabo ang paningin ni Xavier habang nangyayari ang lahat ng ito. Hindi nagtagal ay hindi na siya nagpumiglas. Kasabay nito, biglang gumalaw ang tenga ni Gerald sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata sa loob ng dungyon. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay panandaliang kumislap ng kulay fluorescent green bago ito bumalik sa normal pagkalipas ng ilang segundo. Nagulat si Gerald nang malaman niyang nakikita na niya ang pinakamaliit na detalye sa loob ng selda kahit na napakadilim sa loob. Nakakagulat rin ang kanyang mas pinalakas na pandinig. Hanggat gusto niya, naririnig niya ang kahit anong tunog mula sa pinakamalapit at pinakamalayo. Pagkaupo niya, dahan-dahan na bumangon si Gerald bago siya tumalon para gumalaw ang kanyang mga kalamnan. Tumingin siya sa kanyang balat at napagtanto niya na may ilang mga bakas na mga itim na mansa na umaagos mula dito. Nahulaan niya na ang mga iyon ay mga dumi na nalinis mula sa kanyang katawan. Mukhang may dahilan kung bakit nila ito tinawag na Holy Blood, hindi lang nito pinatatag ang aking ugali at paghinga, pero pinalakas rin ako nito, tuwang-tuwa na inisip ni Gerald sa kanyang sarili. Ang kanyang inner strength ngayon ay nadoble na kumpara noong 3 araw na nakalipas. Pinaplano ko pa naman na nabisitahin ang pamilyang Moldel at makipag-usap sa kanila pagkatapos kong uminom ng Holy Blood, talagang pinadali nila ang buhay ko sa pamagitan ng pagdala nila sa akin sa kanilang sariling tahanan. Naisip ni Gerald habang nakangisi. Oo nga pala, kailangan pa niyang iligtas si Xavier. Kahit na hindi kumikibo si Gerald sa nakalipas na 3 araw, meron pa ring malay tao ang kanyang pag-iisip. Sa katunayan, alam niya ang lahat ng nangyayari sa paligid niya mula pa noong una. Ito ang rason kung bakit niya narinig ang pagsigaw ni Xavier nang manghingi ito ng tulong. Habang iniisipan niya si Xavier, naalala niya ang lahat ng sinabi nito sa kanya noong gabing iyon. Alam ni Gerald na isang kasinungalingan kung sasabihin niyang hindi siya naantig sa mga salita nito. Nandoon rin ang katotohanan na itinaya niya ang kanyang buhay para lamang bisitahin si Gerald sa dungyon at noong 1 taon nang niligtas niya ang buhay nito, alam na alam ni Gerald kung gaano kahirap para mabayaran ang kanyang kabaitan. Napakunot siya dahil sa ngayon, kailangan muna niyang iligtas si Xavier. Tinitigan niya ng panandalian ang rehas sa harapan, ipinatong ni Gerald ang isang kamay sa gete at hinila ito. Maririnig ang malakas na pagbagsak ng mga pader na sumusuporta sa gete. Kasunod nito ay lumabas si Gerald at nakita niya ang isang tao na tumatakbo pababa sa dungyon. Nautal ang lalaki nang magtama ang kanilang mga mata, Gerald. Giyagising ka na? Ang lalaki na hawak ang isang bowl ng congee ay walang iba kundi si Luis. Guards! Guards! Pumasok kayo dito, sigaw ni Luis nang sinubukan niyang tumakbo palabas ng dungyon para humingi ng tulong. Isa si Luis sa mga taong nakakita sa mga taong pinatay niya sa Lobwell Manor. Ito ang dahilan kung bakit likas siyang takot kay Gerald. Karagdagan pa doon ang katotohanan na alam niyang mahina siya masyado para manatili sa presensya ni Gerald. Gayunpaman, bago pa man siya makalayo mula sa lugar na iyon, narinig ang nakakadiri na tunog ng pinagawatak-watak na laman. Ilang segundo lang matapos maintindihan ni Luis ang nangyari. Mabuti na lang at patay na siya bago pa maghati sa dalawa ang katawan niya. Pag-akyat niya sa hagdan, nilampasan ni Gerald ang bangkay at dahan-dahan siyang lumabas ng dungyon. Nagpanting ang kanyang mga tenga habang sinusubukan niyang malaman kung nasaan si Xavier. Sa narinig niya, kasalukuyang nasa backyard ang ilang mga miyembro ng pamilyang Moldel. Medyo marami rin ang mga tao sa guest room area. Habang naglalakad para subukang hanapin si Xavier, mabilis at mahusay niyang pinatumba ang sinumang lumaban sa kanya. Nang matagpuan niya ang kinaroroonan ni Xavier, tumayo siya sa tabi ng pinto nito at sinipa ito pabukas. Nakita ni Gerald na pinapaghiwa-hiwalay ni Quillan ang mga damit ni Xavier.
Laking gulat niya nang marinig niya ang pagbukas ng pinto at mabilis na lumingon si Quillan nang makita niya ang bisita na nababalutan ng putik na parang kagagapang lang palabas ng lupa. "Sino ka?" tanong ni Quillan habang naguguluhan siya kung paano maintindihan ang eksena. Nanghihina si Xavier ngunit madali niyang nalaman kung sino ang taong nasa pintuan. "Gerald, bilisan mo. Please bilisan mo at iligtas mo ako," sigaw ni Xavier. Nabigla si Quillan nang makita niya ito. "Gerald." Nakatakas siya. Masyadong natatakot si Quillan nang makita niya ito kaya tumakbo siya patungo sa sulok ng kwarto, habang ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na tumingin sa pagitan ni Gerald at sa labasan. Bago pa man siya makapagplano ng pagtakas, bigla na lamang niya nakitang nakatayo si Gerald sa kanyang harapan. Sabi ni Gerald habang binubujay niya sa ang takot na lalaki. "Please. Maawa ka sa akin. Huwag mo akong patayin." "Maawa? Ikaw ay isang miyembro ng pamilyang Moldel, hindi ba? At lahat ng mula sa pamilya mo ay nararapat na mamatay," sabi ni Gerald habang hinihigpitan niya ang kanyang mga kamay hanggang sa marinig niya ang pamilyar na tunog ng nabaling mga buto. Ibinagsak ni Gerald ang walang buhay na katawan ni Quillan sa lupa habang si Xavier naman ay mahinahong umupo sa kama bago siya nagtanong, "Gerald? Okay ka lang?" "Okay lang ako," sagot ni Gerald sabay tango. "Bago pa man ang lahat, kailangan kong hiramin ang iyong kubeta para makapag-shower ako." Maya-maya pa ay nagtipon ang lahat ng miyembro ng pamilyang Moldel sa main hall ng kanilang manor. Basura kayong lahat. Hindi niyo ba kayang alagaang mabuti ang ilang mga aso?" sigaw ni Yuvan nang mawalan siya ng pasensya. Nagbigay ng mahabang panahon at pagsisikap si Yuvan upang sanayin ang bawat isa sa kanyang mga aso dahil ang bawat isa sa kanila ay mahalaga sa kanya. Dahil doon, naiintindihan ng kanyang pamilya kung bakit matindi ang kanyang galit. Gayunpaman, wala silang magagawa tungkol dito. "Umalis kayong lahat sa harapan ko," galit na sinabi ni Yuvan habang ang grupo ng mga veterinaryo ay mabilis na umalis sa sobrang takot. Sinubukan ni Yuvan na pakalmahin ang kanyang sarili nang biglang lumapit ang isang matandang lalaki bago niya sinabing, "Parang may mali." Ang matandang lalaki ay kilala sa pangalang Yash, at siya ang head butler ng pamilyang Moldel. Hindi lamang iyon, ngunit isa rin siya sa pinakamalakas at pinaka-experienced na master sa iba pang miyembro ng pamilyang Moldel sa Logan Province. "Ano na naman ito?" reklamo ni Yuvan. "Magiging totoo ako sayo at sasabihin ko na nababahala ako mula nang bumalik tayo mula sa Everdare Forest." Lalong lumakas ang pakiramdam ng mahigit kalahati ng mga aso ng pamilya natin ang namatay sa pagkabaliw sa loob lamang ng nakaraang 3 araw. Ang lahat ng ito ay mga nakakatakot na mga signs. "Gusto mo bang sabihin ko ang aking saloobin sa lahat ng ito?" Mabilis na sinabi ni Yash. Kinaway niya ang kanyang kamay at pagkatapos ay sinabi ni Yuvan, "Bilisan mo at sabihin mo. Meron akong malakas na premonition na may kakilakilabot na mangyayari sa pamilyang Moldel sa lalong madaling panahon at si Gerald ang magiging dahilan ng lahat ng ito. Hindi ako makatulog o makakakain ng maayos sa tuwing naiisip ko siya. Alam mo, inutusan ko ang mga katulong na magdagdag ng scatter pill sa kongyi na pinapakain nila sa kanya para lang masiguro tayo na." Bago pa matuloy ang sasabihin ng matanda, bigla na lamang sumabad si Yuvan, "Butler Moldel, sa tingin ko nagkakaganito ka dahil sa takot mo sa kanya." "Oo, namatay si Mayaster at ang iba pa sa mga kamay niya, pero sana huwag mong seryosohin ang mga salita ng pamilyang Lovewell sa paglalarawan ng kaganapan dahil ito ay purong kalokohan lamang. Pag-isipan mo ito. Si Mayaster ay matagal na panahon nang nagsasanay at siya ay itinuturing na isa sa mga nangungunang master ng pamilyang Moldel mula pa sa murang edad. Paano naman nagkaroon ng kapangyarihan at kakayahan si Gerald na patayin siya ng ganoon kadali? Sa pananaw ko malamang ay nakipagsabuatan ang pamilyang Lovewell kay Gerald para dayain si Mayaster. Hindi mo naman matatanggi na iyon ay isang mas kapanipaniwalang senaryo, hindi ba?" Napailing na lang si Yuvan nang sabihin niya iyon. Si Yash naman ay bumuntong hininga bago niya sinabing, "Sana nga ganoon ang mangyayari. Mas mainam siguro kung ang lahat ay mananatiling mapayapa bago pa man dumating ang head ng pamilya." Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, isang katulong ang biglang natisod sa hall dahil mabilis siyang tumatakbo habang sumisigaw, May nangyaring masama." "Ano na naman ngayon?" "Mas maraming aso ba ang namatay?" sabi ni Yuvan habang inihampas niya ang isang kamay sa mesa. Hindi na ito aso. Ito ay mga tao. Natagpuan ko si Luis na nakahati ang katawan sa may dungyon.
7 pang miyembro ng pamilya natin ang pinatay sa VIP guest area. Silang lahat ay parang pinatay ng walang anumang pagkakataong makaganti. Ang pinaka nakakatakot pa doon ay wala ng laman ang kulungan. Ano? Nagpanik ang lahat ng mga katulong nang marinig iyon. Kahit si Yash ay hindi makapagsalita habang nanginginig ang kanyang katawan. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo at nangangahulugan ito na pakitang tao lamang ang pagiging kamado niya. Bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng mga alalahanin at pagkabalisa mula sa mga nakaraang araw. Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng krimen sa loob ng Mall del Manor? At naasa na si Gerald, tanong ni Yuvan habang maririnig sa kanyang boses ang pagkabalisa. Nawawala si Gerald. Binabalot ng takot ang lahat at hinipan ng malamig na simoy ng hangin ang mga nalaglag na dahon papunta sa loob ng manor. Sa kadiliman ng gabi, walang tigil na kumakaway ang dahon na nananatili sa bakuran. Sa isang paraan, ganoon din ang nangyayari para sa lahat ng iba pang miyembro ng pamilyang Moldel na ngayon ay nakakulong sa lugar na ito kasama si Gerald. Tumitindi rin ang mga tahol ng aso sa mga sandaling iyon. Ang nakabibinging mga tahol ay hindi nakakatakot para sa mga buhay pang miyembro ng pamilyang Moldel. Sa ilang libong taon ng kanilang kasaysayan, ang mga miyembro ng pamilyang Moldel ay walang takot na nabubuhay. Sinanay ang lahat ng miyembro ng pamilya na hindi mataranta sa mga bangkay ng ibang tao, ngunit ang mga bangkay na nasa kanilang tahanan ay mga bangkay ng mga miyembro ng kanilang pamilya. Ang mga ito ay pinatay pa sa kanilang manor. Ito ang dahilan kung bakit nagpapanik ang mga miyembro ng pamilyang Moldel ngayon. Wala pang nangyaring ganito sa pamilya namin sa loob ng 1000 taong tinagal ng pamilya. Naisip ng isa sa kanilang mga miyembro. Kailangang gumalaw ng bawat isang tao na naririto. Gamitin ang lahat ng paraan upang mahanap ang pumatay sa kanila at sana naman ay may isang taong muling kukuha kay Gerald para sa akin. Galit na inutos ni Yuvan nang ibinagsak niya muli ang kamay sa mesa. Sa pagkakataong ito, ang lamesa ay nahati sa kalahati. Si Yash ay kanina pang nakatitig sa bintana sa kadiliman ng gabi ay biglang bumulong sa kanyang sarili. Second Young Master, parang nandito siya. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.